O ito mga kababayan, dito tayo nagkakaproblema, no? Dito tayo ano-ano. Dito dito nagkaka kontra paniniwala natin, ano? Hayop. Grabe ka kasi, Martin ano ba pinaglulunok mo? Dito tayo nagkakaproblema, hindi, seryoso, press 1. Dito no? Dito naging house speaker tong hayop na ito. Dito tayo nagkakaproblema, no? Diba? Pansin nyo? Dapat pag nabago yung 1987 Constitution, halimbawa, iniba na. Kasi nga, alam nyo, kung ako sa inyo, after nyo mapakulong si Sarah, sana merong magsalita na pag-usapan nyo yung 1987 Constitution ni Cory Aquino, ibahin nyo na yan. Ang dami na kasing batas dyan sa Constitution na yan na hindi na angkop dito sa henerasyon natin. Aminin nyo, press 2. Dahil dyan sa Constitution, 1987 Constitution na yan, may mga na poproteksyonan pang ang mga kaso or may mga napoproteksyonan pang mga paglabag, or may mga napoproteksyonan pang mga problema, issue na ililigtas pa sila sa Constitution na yan. Kasi nga mga kababayan, isipin mo, 2026 na tayo. Ang sinusunod pa rin natin, ang batas pa rin natin, 1987 Constitution pa rin. Kumbaga sa yung mga cellphone yun, yung mga high-tech na ikaw, naka-ano ka pa rin. 5110 ka pa rin. Paano yung mga kachat mo? May mga Viber na, may mga Messenger na, ikaw wala pa. Paano yun? Hindi ka makakasabay. Dapat palitan nyo na yan. At kapag pinalitan nyo yan, ano ba yung sasabihin, mga tonggers mo tuloy mababanggit ko. Sorry po. Sorry po. Kapag napalitan nyo, mga taga-Congress, mga minamahal nating senador, yung 1987 Constitution yan, ba, na pag-usapan ninyo, isama nyo ito. Itong, gusto kong, dapat pala mag-ano ako. Dapat pala mag-congressman ako or mag-senador, no? Press 2. Press 2 nga. Tatakbo ako? Subukan nyo na mag-press 2. Ibig sabihin, binubulan nyo na ako. Subukan nyo na mag-press 2. Ibig sabihin, ginagago nyo na ako. Hindi, halimbawa lang, politiko ako. Ang isa sa gusto ko mabago dyan, pagka presidente, naging presidente ako ng Pilipinas, dapat hindi magkakaroon ng Senate President na related sa akin. Dapat ang magiging House Speaker, dapat hindi related sa akin. Hindi ko kamag-anak. Do you agree? Do you agree? Press 3. Dapat ganun, mga kababayan. Nagkakaproblema. Bakit? Bakit nagkakaproblema? Halimbawa lang to. Halimbawa itong si Tambaloslos tuloy, sorry po. Halimbawa itong si dating Speaker Martin Romualdez. Halimbawa itong si Congressman Martin Romualdez. Talagang nagnakaw, lumunok ng sandamakmak na pera. Halimbawa lang. Tapos ang presidente ako. Magpinsang kami. Itadamay talaga ang presidente. Kahit walang kinalaman Bakit? Magpinsang kayo Doon nagkakaproblema. Pinsan mo yan. May kinalaman ka dyan. Dapat talaga, kapag ang presidente, may presidente, dapat talaga ang magiging Senate President, hindi niya kamag-anak, hindi related. Ang House Speaker, hindi rin dapat kamag-anak, hindi related sa kanya. Dapat ganon. Dapat ganon. Hindi ganito.
Oh, ito mga kababayan, anti-dynasty law. Yan kasi pag pinainggan mo yung anti-dynasty law, ang una mo agad may isip, hindi kayo pwedeng tumakbo magkakapamilya. Hindi pa kasi natin alam kung ano nilalaman ng loob nun eh. Yung anti-dynasty law, hindi pa natin alam kung ano nilalaman ng loob na yan. Kung anong mga paliwanag dyan, hindi natin alam. Mamaya, ang pangalan lang dyan, anti-dynasty law, pero iba rin yung nilalaman. Meron din pagkakataong makakatakbo yung iba. Dapat kung talaga anti-dynasty law, kapag merong mayor sa kamag-anak nyo, walang po pwedeng tumakbo kahit isa sa pamilya nyo na ibang posisyon. Para wala talagang kasamahan. Halimbawa, yung tatay mo mayor, ay hindi ka pwede mag-vice mayor. Hindi ka rin, yung first family nyo, hindi rin pwede mag governor, hindi pwede mag-senador. Dapat lahat. Kasi mamaya anti-dynasty law. Mayor ka, doon lang sa lungsod nyo. Mamaya yung kamag-anak mo, hindi lang pala pwede tumakbo doon, pero pwede tumakbong senador. Pwede tumakbo sa ganito. Dapat talagang lahat, as in wala na lahat. Isa lang yung politiko sa pamilya. Tapos, kapag tapos ng tatay, hindi dapat pwedeng sumunod yung kamag-anak. Dapat ibang tao. At kapag natapos yung ibang tao, doon lang pwede ulit tumakbo yun. Hindi duktong-duktong. Para walang naitatagong korupsyon doon sa City Hall. Tingnan mo doon sa Davao. After ni Sara, si Baste. After ni Basta, si Pulong. After ni Pulong, si Digong. After ni Digong, Baste. After ni Baste, Pulong. After ni... Kita nyo, wala kayo nababalita ang negative. Bakit nyo makakabalita kayo ng negative? Eh, sila-sila nagduduktungan ng mga posisyon. Diba? Kaya dapat talaga yung 1987 Constitution na yung palitan na yan. Masyado na tayo makalumang, yung makaluma na yung batas natin. Hindi na napapanahon, hindi na naakma sa panahon natin. O ito mga kababayan, dito tayo nagkakaproblema. Sige nga. Aminan tayo rito. Press 3. Sino yung mga Martin Romualdez dito? Sino yung mga hindi... tapatan tayo ha. Hindi tayo nag-aaway ha. Tapatan tayo ha. Press 3. Sino yung mga tao rito na Martin Romualdez at hindi naniniwala na itong si Martin Romualdez ay lumunok ng mga pera? Okay magalit sa akin. Nag-uusap lang tayo. Kumbaga isang pamilya lang tayo sa isang bahay at nagbibigayan tayo ng kuro-kuro na kahit against tayo sa mga paniniwala natin sa issue na yun, nagmamahalan pa rin tayo. Yan. Oh, si Josephine Coronel. Oh, nag-3. Nag-iisa lang siya. Oh, isa lang pala yung Martin Romualdez dito eh. Isa lang pala eh. Ipagmumurahin ka natin to. Joke lang. Isa lang pala yun. Isa lang yung nag-number 3. Isa lang yung Martin Romualdez dito. Si Josephine Coronel lang. Oh, meron naman si Petra, Petra. Oh, number 3. Oh, dalawa lang sila. Oh, dalawa lang. Wala na. Sino to? Everlasting Gapan. Ako, boss, hanggat walang ebidensya. Ito nga yung pag-uusapan natin mga kababayan. Kasi ganito ito mga kababayan. Hindi naman pakakasuhan ng ombudsman ang isang politiko sa Sandigan Bayan na walang ebidensya. O, sabi ni Jing Serna, I believe and trust. Alam niyo mga kababayan, ako wala naman akong problema rito kay Martin Romualdez. Totally. Personal, wala. Wala naman akong problema dyan. Nakita niyo naman kung paano ko pinagtanggol yan dati. Di ba? Nakita niyo naman, di ba? Kulang na lang, himurin ko yung puwet niya, di ba? Nakita niyo naman kung paano ko pagtanggol yan, paano ko i-build up yung mga programa niyang akap, di ba? Oh. Naalala niyo yun? Press 4. Oh. Di ba? Naalala niyo kung paano ko ibida dyan? Talagang
Malupitan yung bida ko dyan eh. Lalo na sa mga programa niya eh. Sa AKAP eh. Di ba? Naalala nyo? Wala naman akong problema sa kanya. Totally talaga tapatan. Wala. Kaso nga lang ito mga kababayan. Eh, wala tayong magagawa. Lumalabas pangalan niya eh. O, di ba tinatawag ko pa nga ninong niya? O. Joke-joke ko lang yun. Pinapasaya ko lang yun. Pero hindi ko pa nakita sa personal yan. Ah, nakita ko na pala sa Batangas. Kasama ko sila Models of Manila. Jake Magnus. Sino pa? Basta marami-rami kami noon. Nakita ko siya doon. Actually, may picture kami. Pero ano, yung may usapan pa. Walang ganon. Walang ganon. Walang nangyaring ganon. Joke-joke lang yung mga ganon-ganon. Ngayon, ano point natin mga kababayan? Eh, anong gagawin natin? Lumalabas nga yung pangalan. Oh. Lumalabas yung pangalan. Tapos yung pagdamay sa kanya ng pangalan niya, hindi naman taga Duterte. Hindi naman galing sa mga kung ano-ano. Oh. Lumalabas dito sa ito may nagbanggit sa kanya. Sino ba 'yan? Yung 18X Marine. Pero ang problema, yung 18X Marine, kahit binabanggit si Martin Romualdez, hindi naman siya kasama sa ICI. Hindi naman sila kasama sa iniimbestigahan sa ICI. Ibang pag-iimbestiga to doon sa flood control anomaly. Oh, ang iniimbestigahan, ang mga nagsasabi sa kanya, yung mga taga DPWH, ganito ganyan. Yung 18X Marine, dinadamay siya. Pero hindi kasama yun doon sa ICI ang 18X Marine. Ngayon lang sumulpot yan eh. Itong sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, galing ito sa ICI. Rekomendasyon sa kanya sa Ombudsman at walang kasalanan dito si Boying Rimulya. ICI ang nag-investigasyon dyan. O ngayon, sino nagsabi sa ICI? Yung mga taong inimbestigahan. Yung mga taong nagbabanggit kay Martin Romualdez. Hindi naman pakakasuhan niya na walang ebidensya. Yung laway-laway lang puhunan. Hindi ganun yan ha. Binapahiya sila kay Martin. Oh. Diba? Sabi, yung nagbanggit kay Martin ang nag-umpisa kay Gutesa at hindi rin si Gutesa, walang hindi kasama itong Gutesa na ito. Paano magiging relevant yung sinabi niya? Eh, hindi mo nga alam kung nasa na hayop na yan. Hindi kasama si Gutesa sa pag-iimbestigasyon ng ICI. Hindi. Kung naaalala nyo, hindi totoong si Gutesa ang unang nagbanggit. Sino unang nagbanggit? Type nyo. Type nyo dyan. Hindi si Gutesa unang nagbanggit kay Martin Romualdez. Sino nagbanggit kay Martin Romualdez? Sige nga, type nyo. Bago ko sabihin. Sige nga. Huwag kayo magalit sa akin, tapatan lang tayo. Sino unang nagbanggit? Si Gutesa, huwag nyo intindihin yun. Hindi siya relevant dito. O, nawala lang bigla yun. Sino unang nagbanggit sa kanya? Si Chis, hindi lang si Chis, hindi si Chis, yung talagang talagang kasama sa hearing sa Senate, kasama sa ICI. Hindi si Amy, hindi naman kasama yung sakop ng ICI, hindi naman kasakop si Amy ng ICI eh. Hindi naman siya involved diyan eh. Si Amy saw issue lang yan eh. Yung kasama mismo sa ICI sa pag-iimbestiga. Hindi si Sara, Eugene de Mesa. Hindi nyo na naalala? Ang unang nagbanggit kay Martin Romualdez, Diskaya. Ayan, sila Bernabe. Yung sakop mismo yung ikakaso ng ombudsman, galing ICI. Yung ICI naman, nanggaling sa kanila na, kasi ICI nirekomenda sa ombudsman. Ombudsman nirekomenda sa Sandigan Bayan. Saan ba nanggaling yun? Doon sa mga inimbestigahan eh. Yung sakop mismo ng ICI. Hindi naman kakasuhan yan mga kung mahal niyo si Martin, walang problema. Kung sinusuportahan niyo si Martin Romualdez, wala rin problema. Ako, totally, wala naman akong problema kay Martin Romualdez. Hindi mo natin totally kaaway si Martin eh. Hindi mo natin totally kaaway si Martin Romualdez mga kababayan. Kaso nga, lumalabas eh. Anong gagawin natin? Kaya ang ICI, ang bumuo niya si Pangulong Bongbong. Akala nyo ba galing kay Rimulyan? Hindi galing kay Rimulyan. Rekomendasyon ng ICI yan. Papunta kay Ombudsman. Then Ombudsman papuntang Sandigan Bayan. Eh, sino bumuo ng ICI si PBB eh? Parang gagawin natin yun. Sinasabi ni Martin Romualdez, wala raw siyang kasalanan.
At least tanggapin natin. Sige, wala kang kasalanan. Ebidensya pa rin ang magpapatunay dyan eh. Hindi pwedeng kasuhan sa Sandigan Bayan, mga kababayan, na laway ang puhunan. May ebidensya yan. Ano ba kayo? Anong gagawin nga natin? Nababanggit siya. Anong gagawin natin? Expect ba natin mangyayari yan? Hindi nga natin alam magkakaganyan. Ang gagawin natin? Parang ganito lang yan. May kamag-anak kayo, nasangkot sa kaso, mahal nyo siya. Anong gagawin natin? Sangkot talaga siya. Ginawa niya yun. Anong gagawin natin? Parang gano'n lang yun eh. Sino yung mga rito, may kamag-anak na nasangkot sa isang krimen o ano? Siyempre, mahal niyo yung kamag-anak niyo na yun. Pero wala kang magagawa, nasangkot siya eh. Anong gagawin natin? Walang kinalaman dito yung gusto-gusto natin siya. Walang kinalaman dito yung mga relasyon. May kinalaman dito kung sangkot ba siya o hindi. At ebidensya ang magpapatunay niyan. Tayo na rin. May mga nagsasabi, si Remulla raw. Kaprat na ito si Martin Romualdez. Kaibigan niya rin. Ang problema, kung lumalabas talaga pangalan niya, walang magagawa rin si Remulla. Trabaho niya yan eh. Kung ayaw natin madamay si Martin Romualdez, dahil sinusuportahan natin siya, 100% si Remulla ayaw niya rin madamay eh. Dahil kaprat niya, kaibigan niya. Kasamahan niya rin sa Congress kasi dating congressman si Remulla. Anong gagawin? I-recommenda sa kanya ng ICI yun. Hindi naman galing sa kanya yun eh. Sa ICI galing yun. Anong gagawin? O tapos, anong gagawin naman ng ICI? Ayon sa kanilang pag-iimbestiga. Yun ang mga sinasabi nung iniimbestigahan nila. Anong gagawin natin? Sige nga. Anong gagawin natin? Ebidensya magpapatunay dyan, mga kababayan, hindi yung mga nararamdaman natin. Hindi yung mga feelings natin. Ebidensya. Katulad yan, si BP Sara, may impeachment trial. Kahit ayaw natin kay BP Sara Duterte, kung lalabas, wala talaga siyang na kasalanan. Inosente siya. Wala tayong magagawa. Ang mararamdaman at feelings natin dito. Lumalabas pangalan niya eh. Anong gagawin niya? Ha? Anong gagawin? Hindi i-recommenda yan, mga kababayan ng ombudsman. Hindi talaga lumalabas wala mga ebidensya. Isipin mo, kakasuhan ng plunder si Martin Romualdez Sandigan Bayan. Ano, kakasuhan lang? Walang ebidensya? Walang kakakibot ng mga dokumento? Hindi pwede yun. I-dismiss yan. Mapapahiya pa sila kay Martin Romualdez. Hindi basta-basta yan, mga kababayan. Ano ba kayo? Play nga muna natin to. Sino ba yan? Play natin to. Kaya relax lang kayo. Fully submitted myself to the proper authorities. Dito na tayo. Kasi mahaba yung ano niya, yung sinasabi niya puro English pa. Ano ba ito? Tingnan natin dito. Ibay sa aming social media accounts at Sabi nung Kenneth Kuritz, Chris Ulo, abogado ka ba? Hindi, tambay lang. kumanta na si former House Speaker Martin Romualdez at ang itinuro niya si dating Senate President Chis Escudero at resigned Congressman Saldico. Sa 11-minute video statement, iginiit ni Romualdez na hindi siya ang mastermind ng flood control scandal. Hindi raw siya parte. Teka muna. Kasi nga, nag-upload si Martin Romualdez ng video sa kanyang FB. 11 minutes. Nakakabuisit dito kay Martin Romualdez, nagdire-diretso ng English, di man lang nagtagalog. Ang issue rito, ang hinihingi yan, mga taong ba? Tayo, kahit pa paano makakaintindi ako, kahit pa paano nakakaintindi. Paano yung mga tao na nasa baba, na naghihintay ng sagot niya, naghihintay sa mga issue to, na talagang Tagalog lang ang naiintindihan. Nag-English ng diretso. Ano ba yan? Parang di ka naman Pilipino, sir. Paano yung iba? Ako kahit pa paano, kakunti-kunti.
Paano nga yung iba? Ha?